Hello po sa inyong lahat mga ka-crypto. Ako po si Pinoy Crypto Trader at sa video na ito ay atin mong pag-uusapan ang tungkol sa balitang ito kung saan ang mga US Senator ay humihiling po sila sa Congress na kailangan daw pong magpaliwanag ang SEC dito sa lumabas na peke na Bitcoin Spot ETF approval announcement. Kasi yan nung nakalipas po na video ay nahack po yung account ng US SEC, yung kanilang X account. Dati pong Twitter yan. Dyan po sila, yung itong si Twitter po kasi or dating Twitter, X account na po yung kanyang pangalan ngayon. Ay ginagamit po kasi yan bilang announcement. Yan, marami pong gumagamit yan, mga companies, maging mga governments, ay dyan po nila pinopost yung mga kanilang mga malalaking announcement, mga updates. Kaya ganyan. At yung nangyari po dito sa X account ng US SEC ay na-compromise daw po. At yung taong unidentified, hindi po nakikilalang tao, ay siya po yung nag-post na nagkaroon na po ng approval or inapprove na daw po ng US SEC lahat daw po ng mga nag-a-apply sa kanilang mga spot Bitcoin ETF. Yun pala ay fake news ito kasi kinumpirma po mismo ng US SEC at maging ang chairman ng US SEC na si Gary Gensler na na-compromise yung kanilang X account at hindi po sila yung may gawa or nag-post yan sa peke na Bitcoin Spot ETF approval na ito. Kaya yan, humihiling po yung US Senators na kailangan sa Congress na kailangan po nilang magpaliwanag kung paano nangyari ito. At ayan, bago po tayo magpatuloy ay nais ko lamang po munang bigyang linaw ang aking disclaimer kung saan ang nilalaman po ng video na ito ay hindi po ito isang financial advice. For education and information purposes lamang po ang layunin nito. Maliban po dito ay nais ko na rin pong magbigay babala na wala pong kahit anumang group chat ang Pinoy Crypto Trader. Yan, sabi po rito ay Senator Bill Hagerty says Congress needs answers from the US Securities and Exchange Commission or SEC. Kaya yan po yung aktual na tweet po rito ni Senator Bill Hagerty. Just like the SEC would demand accountability from a public company if they made such a colossal market-moving mistake, Congress needs answer on what just happened. This is unacceptable. Kaya yan, totoo po yan. Kasi ayan yung marami pong nakaabang dito sa approval ng spot Bitcoin ETF na yan. Tapos biglang mangyayari yung ganyan, may maglalabas na fake news. Kaya kailangan po talaga ng paliwanag dito. Kaya may point po itong si Senator Bill Hagerty. Ayan, magpaliwanag ka US SEC at bakit nangyari ito. For context, a fake post from the SEC official X account confirmed all spot Bitcoin ETF were approved. Kaya yan nga yung sinabi ko kanina, na yung nilabas po na fake news mula sa official X account po ng US SEC ay nagbibigay daw po ito ng confirmation na lahat daw po ng mga spot Bitcoin ETF ay na-approve. Yun pala ay hindi. Following the post about the approval of spot Bitcoin ETF listing and trading, Gary Gensler, former SEC chair, addressed the issue by stating that the commission had not approved any such ETF for trading. Kaya yan na nga yung sinabi ko kanina, na-content po natin ito kanina. Nailabas yung fake news na ito pero yan, agad naman pong naglabas ng statement itong si Gary Gensler, ang chairman, former SEC chairman, na wala pa silang na-approve na kahit isang ETF. This clarification came after considerable speculation and confusion in the market regarding the SEC's position on the matter. Additionally, Mr. Gensler confirmed that the SEC X account had been compromised, adding further concern to the situation. Kaya ayan, kinurpirma mismo ni Mr. Gensler na na-compromise yung kanilang SEC X account. Kaya nagdagdag pa ito sa pagkabahala or concern sa pangyayaring ito. Kaya yan, paano nga ba nangyari yan? According to Sentiment, $300 million in Bitcoin was liquidated because of the SEC fake announcement. Kaya yan po yung masamang epekto ng fake news na ito. Na-liquidate po ang $300 million na Bitcoin dahil lamang dyan. Kaya kasalanan yan ng SEC kung bakit
Bakit hinayaan nilang ma-hack yung kanilang X account? At ayon naman po sa X, sa security system ng X ay hindi raw po ito security breach. Talagang na-compromise lamang po yung kanilang account kasi wala daw po itong 2FA na authenticator. Yung yung paraan po na yung tao na may kagagawa nito ay nagawa po niyang makuha yung device, yung sa phone. Ayan po yung ginawa niya para makontrol or ma-take over yung account ng US SEC. In a shock for crypto investors, Gary Gensler claims that the SEC Gov's X account, which stated that highly anticipated ETF have been approved, was hacked. This has caused over $300 million in BTC markets to be liquidated. Nearly 3 months a similar inaccurate post. Kaya yan po ang ayon naman po rito sa tweet ni Sentiment. Yan, biruin mo naman $300 million ang na-liquidate. Yan. Kawawa naman yung mga apektado rito. Dulot lamang po yan ng fake news na yan. Ayan. Kikita po niya rito yung pinakita po niya rito yung chart. BTC jumped 65% since Cointelegraph fake ETF approval on October 16th. Kaya ayan, ito naman po pala yung history. Kaya nagdudulot po yan ng confusion, yun, pagkalituhan, yung mga fake news na yan. Kaya dapat ay hindi dapat po pinapayagan ng SEC yan, yung mismong SEC pa naman. The senator expresses dissatisfaction and concern about a significant market-moving mistake by the SEC. Kaya yan, mismo, imbis na dapat yung SEC ang promotekta sa mga investors, ay ayan, mukhang sila yung nagdulot ng pagkatalo sa mga investors at saka traders. Kaya yan, yung senator ay talagang na-dissatisfaction po sila. He draws parallel with the expectation of the SEC regarding accountability from public companies. Bill Hagerty believes that similar to how the SEC would demand answers and accountability from a public company such as a colossal error, Congress also needs explanations for the recent incident. Kaya yan, ayon po kay Bill Hagerty, kung pag yung mga SEC, US SEC, kung pag yung mga kumpanya ay nagkaroon po sila ng pagkakamali, ay yan, meron po silang kakayahan na questionan kung ano yung nangyari. Ayan. Or habulin ang mga ito kung ano nga ba yung kanilang ginawa. Yan, sila ay yan, hahabulin yung mga public companies na ito at sila ay hihingan ng paliwanag. At ayan, ngayon ay yung Congress naman ay ganito na rin yung kanilang ginagawa. Yan, dahil sa pagkakamali ito ng SEC ay yan, gusto naman ng Congress na malaman kung ano nga ba yung talagang nangyari. Sila po ay nangangailangan ng isang malinaw na paliwanag sa pangyayari na ito. Hagerty deemed the situation unacceptable and emphasized the importance of seeking clarity and accountability for the observed market impact. Kaya yan, mukhang malalagay na rin po itong si SEC sa isang sitwasyon na yan, kailangan po nilang maglabas ng isang katanggap-tanggap na paliwanag kung bakit na-hack yung kanilang account na yan at nagamit para sa isang fake news. At ayan, hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito. Sana po ay inyong nagustuhan ang aking paliwanag dito. Kung inyo po itong nagustuhan ay pakiclick lamang po ang like button nito. Para naman po sa mga bago lamang dito, kayo po ay aking inaanyayahan para mag-subscribe. Pakiclick na rin po ang bell icon nito dahil ito po ang siyang magsisilbing notification nito sa mga bago kong videos na akin pong ina-upload sa aking YouTube channel na ito. Marami pong salamat sa panonood. Ingat po tayo lagi at God bless po sa ating lahat.